So ayan mga boss, tatanggalin na natin yung header plate. Kasi ang gagamitin nating header plate is yung nasa ito na yun. So sa pagtatanggal, ganyan lang naman po, iinitan nyo lang yan. So, pakita ko sa inyo para magkaroon din kayo ng idea. Dito pala. Dito pala. Yan. Initan nyo lang. Yan. Ganun lang po yung pagtanggal ng header plate. Iinitan nyo lang yan, tapos dahan-dahanin yung pukpukin. Malambot lang po yan kasi tingga lang naman yung inihinan dyan eh. Okay, so ganun din ang gagawin natin sa kabila. Tatanggalin natin to, at the same time ito naman ang susunod. Natatanggalan natin ang header plate kasi kukunin natin to eh. Siyang ilalagay natin dito. Okay, so hindi po na kukunan ng video yon para hindi na humaba yung ating video. Ayan mga boss, natanggal na natin yung dalawang header plate, di ba? Ito naman ang susunod natin. Kaya lang time na boss, bukas na natin itutuloy kasi hanggang ano lang kami, alas 4 lang kami. Nagbago na yung time schedule namin. So yan, pakikita ko lang sa inyo. Yan ang bukas nating gagawin. At ito naman, kakatingin na natin yan dyan. So ito yung kukunin natin kasi ito yung magandang portion eh. Diba? Ito tapo na yan. Hindi pareho ang clearance mga boss. Ayan oh. Yung distance ng tubo 10 mm lang. Ayan, tingnan nyo yung 6 at saka 7. Tapat yung 6 at saka 7 sa tubo. So 10 mm lang ang distance. Dito sa papalitan ko, sa ilalagay kong header plate, tapat ko yung 6 at saka 7 ha. O yan. Ayan o. Hindi tapat eh oh. Oh. Ayan ang tapat niya. Ayan. 12 mm to. Sasala sa butas. Ang dami pa naman yan. Mga boss, day 3. So kahapon, binaklas ko nga dahil marami siyang butas. At inisip ko na palitan na lang ng core. Sumuko ako sa butas nito eh. Kaya nga lang, since nung
masukat ko, hindi accurate yung distance nung tubo nila. Ito 12, yung ipapalit ko is 10 mm lang, ito 12 mm, so hindi magkakaroon ng discrepancy, malaki, hindi magkakasya. Kaya no choice kung hindi i-try kong gawin to. Kasi alam nyo mga boss, ako kapag yung matagal na ginagawa ko yung radiator, naiinip ako. Ngayon kapag ang radiator naman sinukuan ko, parang nagiging challenge tuloy sa akin eh. Kaya kahapon naging challenge sa akin to, minano-mano ko mga boss. Ayan, yung mga butas niya sa tubo na tago, ginawa ko isa-isa ko. Ang ginawa ko, hinanginan ko rito, tapos tinakpan ko doon yung dulo, so lumalabas yung butas niya, nalalaman ko, tapos yun ginagawa ko. So siguro may mga 10 na butas yung nagawa ko. Actually ngayon tapos na siya. Ginanito ko sa kahapon, pakita ko sa inyo. Yan, ganyan mga po. Isa-isa yan. So dyan, wala na siyang kawala dyan. Yung mga butas na nakatago, maliit man siya o malaki, talagang lalabas at lalabas siya dyan. Kasi tawag dito, mano-mano ang ginawa ko ng pagre-repair. So awa ng Diyos, natapos ko naman. Isa-isa ko, baliktaran yan o kabilaan dito, tapos dito kabila. Isa-isa ko siya talaga. So ngayon, natapos ko na, tinkering nga, ikakabit ko na naman siya ulit. Okay? I-reassemble ko na naman siya uli. Kasi awa ng Diyos, nakuha ko na lahat yung butas niya. At susubukan kong i-reassemble siya uli para malaman kung ang magiging butas na lang nito ay kung sakasakali dito sa header plate sa pagkakabit ko nito, o kaya naman dito sa pagkakabit ng tubo. Okay? Pero so far, minanual ko na yan, kabilaan. Kaya ayan, talagang dikit na yan. I hope na wala nang butas to pag kinabit ko. Dito na lang kapag kung sakasakali. Pero hopefully na hindi naman siguro dahil nahihigpitan naman yan eh. So ganun lang, i-update ko na lang kayo uli mamaya kapag ikakabit ko na, o kaya kapag ite-testing ko na. Total na ipakita ko na sa inyo kung paano ikabit to eh. Gagawa muna ako ng paper gasket uli, at saka lilinisin ko to. Kailangan malinis to ng mabuti nang sa ganun hindi siya magkaroon ng leak. Kapag hindi kasi yan malinis mabuti, kagaya niya bako-bako, ayan, yan ang pagmumula ng butas eh. Okay? So ganun na lang mga boss, update ko kayo na lang mamaya.